Sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, marami ang nangangambang maaagaw ng artificial intelligence ang kanilang kabuhayan. Ngunit, ayon sa mga eksperto, hindi tao ang papalitan ng AI, kundi ang paraan ng kanilang pagtatrabaho ang tuluyang magbabago. Sa isang malawakang campus series na dinaluhan ng mahigit 1,000 estudyante at guro, tinalakay kung paano haharapin ang AI-driven workplace at bakit mahalagang matutong umangkop sa bagong takbo ng industriya. Narito ang aking report. Lumilinaw ang mensahe mula sa mga eksperto. Hindi papalitan ng artificial intelligence ang mga manggagawa. Ngunit babaguhin ito kung paano sila nagtatrabaho. Ito ang naging sentro ng talakayan sa InnoVision 2026 Campus Series, isang nationwide learning initiative ng Philippine Coding Camp na dinaluhan ng mahigit 1,000 estudyante at educators sa 5 campus mula February 16 hanggang February 20. Sa naturang programa, pinagsama ang conference sessions at hands-on generative AI certification workshops upang maiugnay ang academic training sa actual na pangangailangan ng industriya. Ayon kay Dr. Gabriel San Pedro ng Philippine Coding Camp, hindi ang AI ang tunay na banta, kundi ang mga taong hindi sasabay sa pagbabago. If you were to compare it, let's say, with that of those created by humans, you'd notice a lot of differences. For one, a lot are horrible. In terms of those generated by humans, you can feel the authenticity. So, in terms of the authenticity, this is something that AI cannot give. Because again, AI is basically just a robot. Mula naman sa industriya, ibinahagi ni Engineer Eliseo Cacalda III ng Toyota na malaki na ang epekto ng AI sa trabaho ng mga inhinyero. Anya, pinapabilis nito ang mga proseso at nagbubukas ng mas maraming posibilidad. Dagdag pa niya, hindi nito inaalis ang trabaho, kundi binabago ang anyo nito. To learn or learn faster, use AI to learn, and in our company, we don't think replacing humans with technology. Sa sektor ng edukasyon, binigyan diin ni Dr. Mark Celis ng Lyceum of the Philippines University, Cavite na posibleng mawala ang ilang routine roles, ngunit may kapalit itong mga bagong oportunidad. Babala niya ang tunay na panganib ay para sa mga tatangging mag-adapt. They have to be responsible in using this technology because there are consequences. Sinabi rin ni Dean Arlene Caballero ng LPU Manila na nagsisimula na ngayon ang mga paaralan ng kanilang pagtuturo sa AI-driven workplace. Bukod sa paggamit ng AI tools, sinasanay na rin ang mga estudyante kung paano ito epektibong i-apply sa kanilang trabaho, kabilang ang pagkuha ng micro-credentials na makatutulong sa employment. Created a policy, AI policy, for an ethical, responsible use of AI, and we actually encourage our students to use AI. Samantala, pinaalalahanan ni Professor Aptar Darshan Singh ng Asia Pacific University na nananatiling mahalaga ang human judgment sa paggamit ng AI. Anya, kung walang human input sa proseso, maaaring maging questionable ang lalabas na resulta. Habang binigyan din ni Professor Arun Kumar Sanghaya ng National Yunlin University of Science and Technology na mas mahalaga kung paano ginagamit ng tao ang AI kaysa sa mismong teknolohiya. Sa kabuuan, malinaw sa mga eksperto na habang patuloy na lumalawak ang papel ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan, ang tunay na susi upang manatiling relevant sa trabaho ay ang kakayahang matuto, umangkop at gamitin ang teknolohiya ng may critical na pag-iisip. Go.